Samantala, muling iginiit ng Philippine National Police na nananatiling ligtas ang bansa at mahigpit na tinututukan ang mga naitalang krimen sa bansa. Kaugnay niyan, bumuo ang PNP ng isang help desk para sa Filipino-Chinese community. Kasunod na rin ang insidente na kinasasangkutan ng ilang mga Chinese nationals. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Kasunod ng pinakahuling kaso ng kidnapping sa Chinese businessman na si Anson Ke na nauwi sa pagkakasawi nito, nakipagpulong na ang pambansang pulisya sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry para ilatag ang mga hakbang para tugunan ang mga ganitong krimen. Katunayan, napag-usapan sa pulong ang pagbuo ng isang specialized help desk para sa Filipino-Chinese community na tatawaging PNP, Chinese Filipino Community Help Desk o PCFC. Ito ang tutugon sa mga alalahanin ng Filipino-Chinese community, lalo na sa kanilang seguridad. We talk here on protecting yung ating kasamahan sa community and engaging them with the projects and activities na panatili po na ma-sustain natin yung ating peace and order as far as the Filipino-Chinese community is concerned. Plano ng PNP na simulan ang pilot testing nito sa ilang lugar sa bansa, kabilang ang Binondo sa Maynila, Cebu, Davao, Iloilo at Region 3 kung saan marami ang Filipino-Chinese community. Now if we see that magiging successful yung project na ito po ay ito pong long-term, isa sa mga long-term solution or interventions ng PNP na ma-address po natin yung mga incidents na ganito po. Bukod dyan, tutok din ang pambansang pulisya sa iba pang uri ng krimen gaya ng rentangay na talamak sa panahon ng Kwaresma. Tinutugunan na raw ito ng PNP sa tulong ng Highway Patrol Group. Nagpalabas po ang ating Direktor ng Highway Patrol ng kanilang mga leaflets po kung paano iiwasan yung mga reports po na dumarating po sa atin tukol po sa mga technical carnapping po. Sa kabila nito, ibinalita naman ng PNP na nananatiling ligtas ang bansa kasunod ng pagbaba ng crime rate. Sa report ng PNP, bumaba raw ng 26% ang crime rate nitong Enero hanggang Abril kumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Tugon niya ng pulisya sa ilang nagsasabi na talamak umano ang krimen sa bansa. Giit nila, nagbabase sila sa mga lehitimong datos at hindi sa public perception o di kaya ay sa politikal na pahayag. Gayunman, hinikayat pa rin ng PNP ang publiko na mag-ingat at ugaliing maging listo. Definitely. Of course, time to time, meron tayong mga crimes na naging highly sensationalized na hindi kaagad ma-solve. But these are acted upon immediately, and for us, it does not represent the entire situation of our country. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.